Asia Daluman. Mariana de Malacca. Daniel Santa Maria. Shabala Mora. Shania Reyes. Ayan, and today we're going to do mukbang with Q&A. So like, I'll just ask questions regarding our experience sa 21 Days Challenge. And of course, ang gagawin lang naman namin dito is like very casual lang. No pressure. So like, kung ano lang yung gusto nyo isagot, kung ano lang yung nararamdaman nyo, kung ano lang gusto nyo sabihin, then sabihin nyo. So first question, kamusta naman kayo? Ayun, tinatry pa rin ituloy yung pagbasa ng Bible. Like, Mahirap. ay, tapos yun Oo, yung oo, first oo. day challenge. Please, kinutuloy pa. Pero hindi naman siya yung pag-journal. Pero pagbasa ko. Pero diba, nung nag-21 days challenge siya, ang dami naging abiliya. Like, iba-iba yung schedule, iba-iba ng ilalagay sa journal. Anong ano nyo dun? Naramdaman nyo dun? Like, parang pa-iba-iba lagi. Nainis ba kayo sa akin? Or, Oo. ever? Hindi! Pero if ever, kasi napanggapin ko naman. Kasi kahit ako nainis din naman ako sa sarili ko dun. Pero kayo guys, ano bang naging experience sa 21 days challenge? Noong una, magulo. Kasi hindi natin alam kung paano Hindi gagawin. gets. Tsaka hindi natin alam kung kailan pa exactly magsa-start. Madaming oras lalo, time management. Ang hirap kasi gagawin lahat ng pera sa isa. Especially lahat tayo halos may mga leader role level na. Yung mahirap yung pag... Mahirap lang pagsabay. Kasi di ba, hindi, I mean, kasi di ba busy sa school din, ay sa mga pinapagawa. Ang hirap niya i-maintain yung pag-journal. Pa naman, like time management and like as a student athlete. Kasi tinatry ko isingin talaga. So I try to do it every morning. Because pag mga afternoon na medyo busy na. So yeah. Pero at least na-try mo. Like, nung una nga, akala ko wala kang gawa. Like, ano ba yan? Hindi man lang ako kinap nito kung ano yan ang nangyari sa buhay niya, kung magpapasok pa ba siya o ano. Pero nagulat ako kasi... nagulat ako! Kasi nung nagpa-meeting Parang wow. ako, na parang wow! Wow! Kasi nung nagpa-meeting ako, di ba? Yung iba sa inyo hindi naka-attend nun. Like, ang naalala kong umattend doon, si Taka, si Misha, ang nilang pala naka-attend si Shania. So, like, nagulat ako, wow, umattend si Daniel. Like, parang, wow, nandito siya. Nagulat ako. Tapos sabi ko, ba't pa pumasok ka? Wala naman po sinabit sa akin. Anong gagawin niya dito? Sabi ko. Pero girl, nag-share siya ng experience niya. Pwede bang i-share mo ulit yun, Lily? Kung ano yung sinabi mo nun last time. I mean, like, kung ano lang yung thoughts mo nun. Like, ba't ka pumasok? Ba't ka pumasok? Actually, during that time, I was in the mall with my parents. Grabe talaga yun. Tapos nakita ko yung beat. So, tinatry ko pumasok. It took like 5 times that time kasi mahina talaga yung internet. So, like, nung pumasok ako, what I remember, parang your reflection tayong lahat. Tapos, sabi mo nga na last na ako. So, medyo na-pressured ako. Pero, alam ko naman na I did it. Hindi naman ako na, hindi ko naman ginawa or anything. Tapos, parang, I remember that time nag-share ako ng verse na tumatama talaga sa isip. So, naaalala mo ba? Since tumatak siya. Isaiah verse 60 to 22. When the time is right, I learned to happen. Yeah. So, ba't yun yung tumatak sa'yo? Share mo lang sa kanila. I believe everyone here has their own time and what they want. So, yun nga, from what I said, I think I remember was ako, like, hindi masyado, my grades are not that good, but it's also not that bad. Pero, my grades are okay. Because, I don't know Yeah. make it happen. At least you're trying, and I'm sure naman meron naman talagang para sa'yo talaga. Katulad nga nung sinabi dun sa verse na yun. Pero guys, kayo ba? Like, okay, isa-isa tayo. Meron ba kayong, like, major experience na parang may nabasa kayo na parang sign from, parang tinake nyo as sign from God na parang hirap na hirap kayo, and then makikita niyo yung sign na hindi naman hirap na hirap, pero like, parang reminder lang, nakasama niyo pa rin si Lord.
Diba? Parang may ganun ba kayong moments or na-experience na parang, nangyari ako, down na down ako. Then like, umiyak ako, gano'n, like, talagang hagulgol. And then suddenly, pag-scroll ko, makikita ko parang merong something na reminder na parang everything will be alright. Tapos more on, parang, ang tinig ko siya as assurance from God. May ganun ba kayong experience, guys? Ito na mag-start. Parang wala naman. Pero sa totoo lang guys, during those time na ginagawa natin yung 21-day challenge, medyo napipigon ako. Bakit? Kasi ang dami nating peta, tapos ang dami nating gamit, tapos paulit-ulit din tayo ng ginagawa. And since leader din ako ng literature, parang hirap i-handle. So, tuwing napansin ko rin, nung sa ano tayo, meron ka din dinagdag Lois, yung parang about hate, about love. And actually, tumutugma siya sa araw ko nun. So parang I get to learn na parang, yes, I need to really rely on God whenever I'm doing these things. Kasi nga kapag hindi ako nag-rely, talagang mapipigo lang talaga ako. I would really like plan hatred. So yun lang naman ako guys. Ikaw naman siya na yan. Pero, bago si Shania, guys, like, alam niyo ba, nung ginagawa kayo, nung about hate, about blah blah, kung makapansin niyo, yung dulo nun is about commitment. Kasi parang, ang point ko dun sa part na yun is like, lahat tayo, like, binigay natin yung time natin para maging committed sa ginagawa natin. So like, parang, sa pang 21 day natin sa challenge, parang, just to look back kung gaano kayo naging consistent sa ginawa natin. Okay, so, sige, next tayo kay Shania. Ako yun din yung sa about hate, about love. Pero ang mas tumatak sa akin yung sa pagpapatawad. Yun talaga. Kasi ang linagay ko doon is yung parang kahit anong gawin natin or kahit anong kasalanan natin, napapatawad pa rin tayo ni Lord. And parang doon ko na-realize na sino ba naman ako para hindi magpatawad sa ibang tao. So parang doon ko tinaano na matuto din tayo magpatawad sa ibang tao kahit gano'n pa kalala. Kahit alam kong masasaktan tayo, parang kailangan pa rin natin magpatawad sa ibang tao. Yun lang. Ayun, maganda din yun guys. Kasi alam nyo na, alam naman nating lahat na hindi madaling magpatawad. Like, pag may ginawa sila, parang mabigat sa pakiramdam mo na pag tinititigan mo sila, pag nakakasama mo sila, parang ang bigat-bigat kasi may nagawa silang mali sa'yo. And siguro, nararamdaman mo rin na somehow, may nagawa ka rin namang mali sa kanila. So like, mabigat siya sa loob. Pero, kung iisipin naman natin, nagpapatawad din naman tayo para sa sarili natin. Kasi kung hindi tayo magpapatawad, mas mabigat sa atin, parang mas heavy sa atin. So kung magpapatawad tayo, di ba, mas Kailangan tanggapin. oo, like, mas luluwag yung pakiramdam mo na okay ka na, wala ka nang galit. Di ba? Okay, so next. After guys. Okay. Akin naman, like, nung nabasa ko to, may naalala ko sa nangyari sa akin noon. So parang nakatatak mo sa akin to. About hatred rin siya. Kasi noon, may nangyari sa akin, like, about my health condition, nasira ako, magulgulo ako. Parang may onting times na kala ko na-depress ako. And connected siya sa nabasang hatred. Kasi galit na galit talaga ako sa mundo kasi akala ko, bakit hindi nasusunod yung mga gusto ko? Pinaghirapan ko, tapos biglang mawawala. Tapos, yung hatred na yun, may connection sa pagpapatawad. Kasi, may nangyari ko sa loob. May rason kung bakit ito nangyayari. At may rason kung bakit ito nangyayari. At yung sa reason na yun, pwede yun yung maging lesson mo para magpatawad. Or parang go with the flow ka na lang sa nangyayari sa'yo. Kasi alam mo, binigay ito ni Lord, ginawa ito ni Lord para sa'yo at para sa'yo lang. Ayun, para ka mag-grow. Yes. No? Para makita mo na, wow! Sumakses ka, ganun din. Parang nasa langit ka, nasa heaven ka na eh, ganun eh. Pero step by the step, parang naano natin sa sarili natin na kaya na natin magpatawad, kahit na mahirap. Kasi, yung mga challenges na yan, minsan questionin mo talaga yan eh. Like, bakit ako? Ba't di yung iba? Mabait naman akong tao. Diba? Diba may ganun tayo? Na mabait naman akong tao ah. Di naman ako pumapatay ng hindi naman ako nagnanakaw. Ginawa ko naman lahat. Ginawa ko naman lahat.
Naging mabuti naman ako. Diba? Mapa-relationship man yan, mapa-family man yan, at kahit ano pang experience natin, like, lagi mo na lang i-assure yung sarili mo na everything happens for a reason. Na kahit mabigat, kinakaya mo. So like, you just have to look back sa mga napagdaanan mo na, at may isip mo na, kaya ko to! Nagawa ko na to before, kaya ko din ngayon. Okay, next. Ako about commitment. Kasi dahil sa 21 days challenge, alam mo yun, nasa point na ako ng, antok na ako, tapos nakahiga na ako, tapos bigla akong, ay, deadline pala na ito, 8 p.m., kailangan akong tumayo. Gaganan ako, tapos, sige na. Open ang camera, video. Minsan gusto ko na lang tawagan si Lois, tapos, kung may problema ako, gumagawa ako, ganun. Kasi nga, special kapag Monday na yung schedule. Nakakauwi ko minsan 6:30. May hope. Tapos, pagod na pagod, gusto ko na lang matulog. Pero like, ang nasa isip ko, ay, kailangan ko work. Hindi para sa pera, para rin kay Lord. Tsaka, kasi nga, every Saturday, nasa church ako. So, nahihirapan akong doon. Sabi ko, pareho lang din naman commitment kay Lord. Gawin ko na lang ng morning ng Saturday. Tapos, sa gabi, na ako, magsiserve na ako kay Lord. Sa akin, ang kwento kasi, minsan, tinatamad akong mag-serve tuwing Saturday kasi nga, ang daming gagawin. Tapos minsan, ang mga meeting natin, 8 p.m., 9 p.m., ganun. Yung practice ko hanggang 12 p.m. So like, ang kasi yung una ko, yung schedule ko sa school, which is mali. Kasi dapat, meron na akong nakalaan na time kay Lord. Yung 21 days challenge na yun, kung mapapansin mo, puro about commitment and all yung akin. Actually, nung una nasa John ako, kasi favorite ko yun. So, ayun, parang yung 21 days challenge, nagpa-realize sa akin na parang this school, hindi ko masyado nabibigyan ng pansin sa Lord. So, dapat maging committed pa rin ako, gaya nung dati, nung wala pa ako sa US. Dapat mabalance ko pa rin yung church and yung school ko. Ngayon, tinatry ko pa rin i-balance yung akat ko tsaka yung church na kagaya nung dati. Like, maging committed pa rin ako and magkaroon pa rin ako ng fire sa heart ko. Like, fire kay Lord. A few moments later. A few inches later. Two hours later. Ano ko ba nakalunod ka ng pusa, Misha? Ano ba yun? Ang dami mo kwento mo sa... Bago yun, kay Sir muna tayo. So dear, anong experience mo na parang mas lalo ko naniwala kayo? Yung commitment nating lahat. Kasi like, natapos natin tong 21-day challenge ng 1 eternity later. Ang galing natin, natapos natin to lahat. Hindi ka sure, Sir, kung walang reklamo. Hindi. Pero like, natapos natin kahit may reklamo. Tinanggap natin. Tinanggap natin. Ang galing natin. Acceptance. So like,
naniniwala ako, wala, ang galing dahil kay Lord. Napupush niya tayo na gumawa ng mga ganitong bagay na mapalapit sa Kanya. Yun. So yun lang yung tumatak sa akin. Like, ang galing. Yeah. Galing. Ah, galing! Yes, galing! Oh, sige, tama. Yes, galing. Ikaw, Daniel. Ano yung experience mo gano'n? Natutok sa God. Before, madami naman akong experience, not just with this 21-day challenge. Pero, like, mga dati pang experience na ayun, na God's real, na He works in miracles. So, it's not just in the 21-day challenge where I felt God with me or felt His presence with me, but ever since before that. Pero, kasi, yung sa grouping sa orphan, pinapili kami. Forms yun. So, like, lahat kami, naging choice namin yung spiritual. Pero wala ka kasi nun. Kung maganapunta ka na lang sa amin, ano reaction mo nun? Na parang, ba't nasa spiritual ako? Kasi syempre, ano naman di ba? Social, mental, physical, emotional, tas spiritual. So, like, out of lima na yun, sa amin ka napunta, ano reaction mo nun? Like, nanginis ka ba? Sa dapat naging busy ka lang. Kasi syempre, addict ka eh. That's your... Happy nga ako nung time na yun kasi sabi ko, spiritual, so it's more about Jesus. So, Wow! papalapit pa. Wow! Bait naman pala ni Daniel. Galing naman. Yes, galing. Yes, galing. Kasi pag nagpo-basketball si Daniel, ano yung anong ginagawa niya bago mag-shoot? Ano ba ganun, guys? Yung ano yung gagasan, tapos yung ganun. Pinatan mo ba yun? Si ano? Si ano? Si RC? RC ba? Yung kay ano, yung ex ni Andrea. Yung gagasan, tapos ganon. Richie. Oh, RC din. Ayun, saan naman eh? RC, Richie, oh. Emotional na yung tao. Like, kapag, I think sinabi ko naman yun yung first day natin. Like, talagang everyday, lahat ng nakakasalamuha kong tao, lahat ng ginawa ko, nagre-reflect ako doon pag uwi ko. Ay, ewan ko kung reflect ko ba yun or overthink na yun eh. Kasi nagre-reflect ako, like, tama ba yung ginawa ko noon? Tama ba yung naging reaction ko? Valid ba yung naramdaman ko nung kanina na yun? Tapos paggabi, minsan naiiyak ako. Sorry guys, umiyak talaga ako paggabi. Like, literal na hagulgula. Alam mo kasi may sarili ako kwarto. So like, ganun lang ako. Nasa kama ko, tapos hindi maririnig ng parents ko nung umiyak ako. Kasi nagre-reflect ako, tapos kausap ko lang si Lord. Parang corny. Pero like, ewan ko, ganun lang. Parang napakatuloy na ako. Especially magka-college na tayo. Like, anong kukunin ko? Yayaman pa ako? Siyempre, ang goal natin lahat, yumaman. Pero like, sa mga times na gano'n, walang araw walang gabi na umiyak ako na walang dadaan na affirmation galing kay Lord. Na parang, siyempre, iyak ako. Kailan mga pake ka lang, iyak ako. Parang, excited ako talaga. Hindi ko iyak ako! Gaya na naman yan. Feeling ko it's about like, maglakad tayo sa path na ginawa niya kasi ginawa niya tayo. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. No? Parang gano'n. Pero anyways, hindi na ako makakalisa. Okay. Sige. Punta ko tayo dun sa part na ano yung naalala sa na parang hiniwala talaga tayo kay God. Pero, ano yung moment na parang nagalit kayo sa Kanya? Na parang nagalit kayo na parang, bakit mo ginagawa sa akin to? Ganong level na parang in-question mo na siya. Ano yung time na yun na parang nakasukdulan na talaga yung emosyon mo, lahat ng nangyayari sa'yo, parang napapile up na lahat. Ano yung
Start ulit tayo kay... Taka. Layo ng To be honest, ako, tuwing nagagalit lang ako kay Lord. Parang hindi naman. Parang, Wow! Mabait talaga ni Taka! Kasi, sa totoo lang, I always blame myself lang kapag nagkakamali. Kunyari, sa grades ko, sobrang laki ng gap ng grade 10 ko pati ng senior high school life ko pagdating sa grades. Dati ng grade 10 ako, sobrang bilis lang. Parang hindi ako na-stress dati. Parang pipikit ka lang pag dilat mo pasado ka. Kaya nga, kasi nga, lahat din naman yung mga kasama ko ng kaibigan ko, sobrang ka-close ko na. So I know how to work with them well. Alam ko rin kung paano maging leader pagdating sa kanila. Alam ko kung kailan sila i-pressure. Pero kasi ngayon, parang panibago lahat eh. Diba? Kung baga nag-reset yung social life ko, nag-reset lahat. So in terms of making mistakes, talagang inaabo ko lang sa sarili ko and I just pray to God na sana maging okay na. Like naman sa akin, guys. Very sweet lang pala ang atake ni Taka sa mga ganong moments niya. Kapag ikaw siya na may ganun ba? Ako, siguro naniniwala naman ako lahat tayo may galit kay God before, lalo na kapag hirap na tayo, sisisihin mo si Lord kahit kasalanan mo naman. Pero ako, masasabi ko ngayon na hindi ako nagagalit sa Kanya. Kasi actually before, hindi ako talaga naniniwala kay Lord. Before malaki talaga galit ko sa Kanya. Kasi nga parang lahat ng bigat binibigay niya sa akin. Pero nung natutunan ko na maging open kay Lord, dun ko natutunan na mas kilalanin siya. And simula nun, never ko na siya pinake sa mga nangyayari sa akin. So, ngayon, hindi ko masasabi na meron akong galit sa kanya or nagagalit ako sa kanya. Nasisisihin ko siya kapag may nangyari sa akin. Abi, ikaw. Well, ako naman, Parang umimulong-ulimit ka. yung kunwari, pag may mga malas, may hindi ka tanggap, parang sisisihin mo si Lord. Tapos biglang, like, segundo lang, biglang magiging positive na, ay hindi to kasalanan ni Lord. Wala akong galit sa kanya. Wala siyang ginawa sa akin. Kasi nga, as I said earlier, may rason lahat. And, porket may nangyari sa'yo, hindi na yun magbabago, wala nang nangyayari sa'yo, or mahulog na lahat ng mga negative sa'yo, hindi ganon. Kasi, like, yung mga nangyayari sa'yo, lesson mo nga yun. So parang, kahit ano nangyari, kailangan mo tanggapin yun. Next. Ikaw, ikaw. Wala. Wait lang. Wait lang kung mayama ka. Ako wala. Kasi nasabi ko na ba yun? Lumaki ako sa church. Like, sa mga bata ako, lumaki ako. So like, buong buhay ko, napangaralan ako ng Word of God. So like, pag sa tingin ko, pag magagalit ako kay Lord, parang nagigilty ako. So hindi ko siya masasabing galit eh. Parang minsan ako-question ko siya. Lalo na ngayon na, minsan magdadasal ako, di ba? Lord, sorry, pasa mo na lang ako, tapos bumagsak ako. Mga ganun ako, Lord, di ba dapat kaya mo naman ibigay sa akin? Ba't kaya hindi mo kaya ibigay? Pero like, more on, parang hindi siya galit. Question kay Lord, tapos babalik bigla sa akin na magagalit. Hindi naman kasi ako nag-review, kaya ganun, wala akong galit kasi, yun nga. Kumbaga nasa tao ang nasa Diyos ang awa. Kasi sa buong life existence ko ngayon, ilang taon ba ako? 17? 16? Pero kasi 16 years na yun. Simula pagkabata ako, nasa church na ako. Baby pa lang nasa church na ako. So like parang wala na ako, parang nasa utak ko na parang, sino ba ako parang magalit kay Lord, diba? Like wala akong karapatan. Siguro may mga times na nalulungkot ako kasi hindi nabibigay yung gusto ko. Pero kaya nga nasabi ni Abby, na may time for that. And nasa ko na ngayon na ang sagot na nito. So, to end this, nagbigay kayo ng advice nyo sa mga manonood kung paano, since nag-21 days challenge tayo, ano yung advice nyo sa mga tao na matanda, bata, senior,
senior, baby, teenager, sa lahat ng tao, ano yung ma-advise nyo na parang realization nyo din about your relationship with God? Starting off, Doon naman. kita. Doon naman. Kita. Kung baga magbigay lang tayo ng... Last message. Okay, last message ba kumbaga na parang ano yung advice nyo, ano yung masasabi nyo, reflection nyo sa sarili nyo, na mali nyo mag-apply din sa mga manonood, kung ano yung mga nangyari or like magagawa mo, sa advice or reflection about your relationship with God. Okay. Okay. Ano ako, siguro dun nga sa teka lang. Edit ko na sa Umiiyak. Hindi, nakalimutan ka na. Naiiyak na siya, guys. Ano yung birthday yun? Wait lang guys, sige iba pa lang muna. Oh, sige, tata, sige na. Ako na guys. Sabi na. Parang amoy manok tatanong. Parang amoy manok. Okay, so ako naman guys. Ang advice ko lang talaga na mabibigay is don't treat your relationship with God as work. You know, huwag mo tratuhin na parang hassle lang siya. Kasi nga, if you try to like... Kasi kapag bumaki na talaga relationship mo with God, hindi na talaga siya parang... Mahirapan ka na i-rework siya, kumbaga. Diba? Kasi parang iisipin mo na parang dagdag trabaho lang itong ginagawa mo with Him. Tapos kapag kunyari pag may kailangan ka lang tsaka ka nang malapit, it will really harm your relationship with Lagi God. kang tatakbo kay God. Like, hindi naman pag may nangyari ng masama or ano. Like, every time. So, like, ikakwento mo buhay mo sa kanya. Like, as said earlier, pwede mo siyang maging pamilya, kaibigan, lahat. So, parang, pag ganun ka, gagaan yung loob mo. Like, mas mawawala lahat ng sama ng loob. And, parang, ang sarap lang sa pakiramdam na may pagsasabihan ka na kahit wala naman nagre-reply or ano, at least alam mong nandyan siya, nakikinig pa rin. Nararamdaman mo siya. niya. So, kung ayaw niyo yung maramdaman, edi, don't do it. Edi wag. Don't maniwala. Pero, pag gusto niyo, go. At least, step by step. Step by step. If hindi nyo pa kayang like fulfillment, at least you're trying. Sorry. Ako ano, ang goal ko kasi isa sa goal ko dun, sa personal goal ko is to be a light to others. Yun ba yung word ko nun? Pero like to inspire other people. So, ang main advice ko, since nasa part ako ng ministry huwag maging kagaya ko na tutugtog lang or magsaserve lang kung kailan ko gusto. Kasi, ayun nga, kagaya nga nasabi nila na hindi ka lang lalapit kay Lord kapag nangangailangan ka. Ganun pa rin kapag may ministry ka na kay Lord. Kasi syempre, andun ka na, nilagay ka na ni Lord bilang, hindi ko alam na tawag doon, pero parang, Instrument? oo, instrument ka na niya. So, dapat ipagpatuloy mo kasi nga, may iba ng tao umaasa sa'yo. Kumbaga, si Lord yung light, binigyan ka na niya ng ilaw para bigyan mo I-share mo yung naman light sa mo. iba. So, ayun, kung ano man yung talent mo, kung marunong ka, kumakanta ka, or marunong ka mag-share ng word, ituloy mo. Kasi, wag mong itago. Kasi, kapag tinatago mo yung talent na binibigay ni Lord sa'yo, there's a possibility na kukuhain niya. Kasi, kung ano yung galing kay Lord, kaya-kaya niya yung kuhain. Like, yung talent mo, yung galing mo sa kanya, kaya-kaya niya yung kuhain. Yung yaman mo, kaya-kaya niya kuhain. So, ayun, kung ano yung meron ka, dapat matuto kang i-share sa iba. With being consistent sa pagbabasa ng mga Bible verse, ng pagre-reflection, and you might grow as a person. So, yun. My advice naman for everyone is to always have faith in God. No matter what circumstance you're in. Sabi nga sa 2 Corinthians verse 5, for we walk by faith, not by sight. So, from what everyone said, don't use God as a
faith talaga and receiving Him in your heart. Ayan. Okay, so ako naman, actually, ano kami, love and hate relationship kami. Lang. Pero ano, like, hindi kami, ewan ko, parang close kami na hindi. Ganun, parang like, ang ano ko sa kanya, na-question ko na din siya before. Pero like, parang katulad ng kanya siya, parang bumabalik lang din sa akin na nakakapag-reflect din ako na ako lang na may kasalanan. Pero siguro sa mga tao na manonood ngayon ng video na to, biggest advice na maibigay ko lang talaga sa inyo guys, tiwala lang, like kumapit lang talaga kayo. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kalungkot, kabigat. Kasi, in the long run, kapag tapos na lahat yun, may isip nyo na kailangan ko pala yung challenge na yun. Kasi kung ano yung pinagdaanan mo noon, isa yun sa mga building blocks mo kung bakit eto ka na ngayon. So like, if you go back ng sobrang dami mo ng pinagdaanan, lahat ng yun nalagpasan mo, lahat ng yun napagtagumpayan mo, and ngayon, mas marami na yung kaya mong gawin, mas malawak na yung pangunawa mo dahil sa mga nangyari before, dahil sa binigay ni God sa'yo na mga challenges. So, kahit nahihirapan ka ngayon, always remember na start your day with a smile and continue fighting. Kasi kasama mo si Lord, nakaalala yan sa'yo. If you ever need help, bubuhatin ka niya, siya ang maglalakad sa sobrang mahirap na daan para sa'yo. And yeah, so that ends our mukbang Q&A with the spiritual group. I am Lois Roque with my members. Alicia Faye, Juliana Pinatay. Daniel Santa Maria. Sabel Mora. Shanarin Reyes. Nakahiro Yashima. And we hope na may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa video na to. So don't